So, click natin yung slider, red, ayan. Nagre-red na siya. Sakit sa mata. Tama yung channel, ayan, white. So, tama, ayan. Welcome back again mga sir, this is OX back again with another video. Requested video po ito mga sir. Gawa tayo ng tutorial kung paano kontrolin yung mga ilaw, ayan, mga par LEDs or other lights na pwede or fixtures na available sa inyo. May nagsabi kasi na Facebook page na nakita nila yung post ko. Hindi naman talaga ako gumagawa ng mga tutorial sa lights pero kasi marami dito nagsabi na gawan ko raw ng tutorial. So why not? Para naman sa inyo talaga itong gusto ko rin kasing i-share itong mga ideas ko para marami rin ang makaka-benefits nito. So marami sila dyan. Salamat sa inyo mga sir sa request ha. Shoutout sa inyo dyan. So ayan sila. Marami rin na kasing interesado dito. Akala ko kasi sounds lang yung mga interesado dito. Kaya gawan ko na rin ng tutorial tungkol sa lights. Pero hindi po muna yung MIDI controller yung gagamitin natin. Start to basic po tayo talaga para maisa-isa natin or mas madaling intindihin or gawa ng tutorial kung simulan natin sa una. So yung una nating malaman muna is download tayo ng software. Yan, QLC Plus. Search natin sa Google, ayan. So download nyo po yan. Once na download na po yan, siguro alam nyo na kung paano mag-install nyan. Pwede nyo yan i-open yung program. Ayan. So meron ako dito syempre. So ito po siya. Open nyo lang po yan. Ayan. So magtataka kayo nung una, wala pa anong gagawin mo dito? So syempre wala ka pa, hindi mo pa makokontrol yung ilaw agad-agad. Kailangan natin ng personality or yung profile ng isang fixtures or ilaw para mag-communicate yung hardware ng ilaw sa software papunta sa sa balik naman siya sa dito sa USB, and then kukontrolin na yung ilaw. Parang ganoon. Ewan ko ano yung sinasabi ko kanina. So hindi pa po yan. Kailangan nating gawa ng profile or ng personality ang yung ilaw or yung par LED. So kailangan natin ng fixture. Search mo lang, naka-automatic na po yan install once na kayo ng QLC Plus. Kasama na po yan sa package ng software. So fixture definition editor, ito yung pinaka-importante sa lahat. Kailangan mo talaga ng personality ng ilaw para makontrol natin siya gamit ang software. So dito, gawa ka ng new. Ayan. So manufacturer is sabihin natin Big Dipper. Ayan, Big Dipper. Pwede rin yan yan, iba't ibang pangalan. Big Dipper ilaw. Ayan, kung gusto nyo. Big Dipper ilaw. So model is LP001H. LP001H. So mas mainam na tama yung pangalan mo para mas madali mo siyang matuntun na yung ganyan yung klaseng ilaw. So type is pwede mo siyang color changer and pwede rin siyang dimmer. So sa akin pwede mo siyang color changer kasi nag-change talaga yung kulay niya. Next is physical. Hindi mo na kailangan ng ipilapan to. Po ito na parang technical side to kung gusto mo malaman yung mga technical specs niya. Pero skip na lang natin yan. Channels, ito yung importante sa lahat. Yung LP001, I think pwede mo siyang gawa ng 5 channels lang. Red, green, blue, white, and strobe. Yan lang yung yung pwede mong gawan dyan sa LP001H. Medyo limited yung niya. Kaya para lang mas matipid, 5 channels lang yung gagamitin natin. So click natin yung plus dito. Gawa natin ng channels. So una, syempre, red. Channel 1 ng is red eh. So mas mainam na may kasama kayong manual para basahin nyo na lang and matuntun nyo agad kung ano yung channel, yung mangyayari sa ganyang channel. Sa channel 1 kung red talaga siya. So ayan, drop down natin yung preset. Pwede natin yung sabihin red siya para may label siya talaga na red. Tapos okay, channel 2, ayan, blue, yan, blue. Ay mali, pala, RGB pala. Pwede mo yan i-delete yan. Yan. Green pala, mali ako. Ayan, green. Set natin yung green. Ayan. Strobe. Ayan, sa scroll mo lang, hanapin mo yung shutter. Ayan. Globe, from slow to fast. So ayos na, may 5 channels na tayo sa ating par LED or LP001. So modes naman, importante to kasi kailangan niya ng modes mga pagpilian. So ito meron siyang isang modes lang. Ayan,
So, pwede mo yan pangalanan ng mode 1 or other na gusto mo na recognizable. So click mo lang, next, next, alphabetical mo lang, alphabetical, ano mo lang, arrange mo na ng same rin sa ano, sa kabila, available channel. So once na transfer mo na lahat ng channels dito, pwede mo na yan i-okay. So ito pa, giyahin mo lang, red yung label, green, blue, white, strobe. Yan. And then, okay. So may modes na po yan. Skip mo na lang yung LSS kasi hindi natin yung kailangan ipilapan. Ito, click mo muna yung save pala. I mean, yung floppy disk. So Big Dipper ilaw yung pangalan niya. Yan. Save. Ayan. So pwede natin yan, hindi muna natin i-close yan para kung in case na may iba tayong may nag-iba sa channel, pwede natin i-open ulit yan. So by the way, kailangan talaga i-close yung QLC Plus para ma-reset yung search ano niya, para mahanap natin again yung ano yung bago nating personality na ginawa. So mas mainam na i-reset natin. So kaya na, meron na tayong na-open na natin. Saan na yung mouse? Ito pala, ito na yung mouse ko. Mahirap ko nakaduwas kayo ka, mahirap hanapin yung mouse. So click mo lang yung plus dito, add fixtures. Click yung plus, add fixtures. Ito plus yan, add fixture. So search natin yung Big Dipper na asan na yun? Big Dipper ilaw. Ayan. Pwede mo rin yan i-quick search. Ayan, kung ano pangalan niya, ilaw. Big Dipper ilaw. Ayan. So ano mo lang yan, pwede mo yan makita. So yan sa Big Dipper ilaw. Ayan yung LP001 001H po yan kanina, nakamali lang ako. So makikita mo na yan, red, green, blue yung mga channels nya and yung quantity. So sa quantity kasi meron tayong dalawang ano dito ng LP001H 2. So sa address automatic na po yan magpo 5 plus 5. For example, unang channel is D001 and then the next is D006. So okay lang natin. Yan. So yan yung sabi ko. Dito mo lang galayin yung mga address niya. So D001 and 006. So once na ano na natin na load na natin yung mga fixtures na may personalities na sila. So kailangan natin ng hardware para mag-communicate sa ilaw sa software o ganang galing sa software. So ano yung kailangan natin? Ito na. Ito yung tinatawag na USB DMX. So available po ito sa Lazada, Shopee. Ayan, search natin dito. Search nyo lang sa open natin ng Lazada muna. Ayan, Lazada. Search natin is ayan, USB DMX. Nagpop up na siya. Ito po yung itsura nyo. Ayan. So tanggalin muna natin to. Ayan. Parang USB lang siya. Ayan. USB sa dulo, XLR sa female side. Ayan. So yung price niya is around ano lang siya na 9. Sabihin natin 1,000 plus yung ano. So suggest ko lang na ito rin yung ano nyo, yung bilhin nyo para hindi po ito sponsored na. Para hindi nyo na kailangan ng drivers. Kasi iba kasi kung for example gumagamit ka ng freestyler, kailangan mo pa mag-download ng ano ng drivers. So ito kasi parang plug and play na siya sa QLC Plus eh. Pero may konting adjustment lang tayo sa settings mamaya. So ayan na. Try natin i-reset muna yung i-save pala muna natin yung yung profile natin or workspace. So for example, ayan dumating na yung yung Lazada ko na na USB DMX. So una kailangan natin tong syempre connect sa USB. Malaman nyo kung function niya sa is may kulay red na siya. Then syempre sa ilaw kailangan natin so ito saksak natin sa female side ng XLR. Wala pa yan signal. Alam mo kung may signal ng DMX, mag-iilaw to ng blue. So open natin yung QLC Plus. Ayan. Again, alam niyo na siguro yung procedure ng mag-add fixtures. So bago yan, nakita natin yan kanina. Punta tayo sa inputs and outputs. Ito yung medyo hindi naman natin sabihin komplikado. Ano lang na kailangan natin or is a must talaga sa pag-control ng ilaw gamit ng USB DMX. Kasi hindi lahat ng program recognize yung USB DMX. Kaya kailangan natin yan. Checkan yung output USB DMX. Ayan po yan.
Ibig sabihin niya may drivers na siya. Kailangan natin i-check box or hindi. Ayan, kung naka-uncheck po siya, hindi po yan mag-ilaw. So kung i-check natin, ayan, mag-ilaw na siya. Ibig sabihin, ano na siya, nang konektado na siya. Yan yung isang importante dito. So punta na tayo sa simple disk. Ito na yung controller natin, or yung parang DMX 512 natin. So minimize natin yung sa folder na to. Yan. Para kasi ito lang yung fixtures natin. So punta rin pala natin yung ilaw natin. So medyo maingay ito kasi maingay na yung fan niya, kulang sa lubrication siguro, kulang maintenance, gamit lang na gamit. Ayan. So again nakaset na po yung address sa D001 and D005. Ayan, D005. Kasi yan yung nakaset sa hindi po yan ibig sabihin na kainin niya lahat ng 8 channels. Hindi po yan yung tamang DMX. Nakadepende po yan sa available channels na nakaset sa inyo. So ito na, yung dalawa. Ito na sila. Check natin kung umiilaw, ibig sabihin niya konektado siya sa DMX. So click natin yung slider, red. Ayan, nagre-red na siya. Sakit sa mata. Bawasan natin yung intensity. Ito sa gilid yung intensity. So ito para lang to sa manual controls lang siya. Hindi nyo kailangan mag-program lang. Yan. So isa pa, red. Yan. So dalawa na yung red natin. Close agad. Testing natin yung white. Kung tama yung channel. Ayan, white. So tama. Ayan. Blue. Nagdagan natin ng blue. Ayan, blue. So ayan, kontrolado na natin yan. So basic lang yan, programming lang muna tayo. So baka sa next tutorial gawa natin na kung paano mag-set ng or magawa ng chase gamit ang mga program na talaga gamit ng virtual console sa QLC Plus. So ayun na mga sir, hope you enjoy the video and sana may natulong kayo. Kung gusto niyo ng part 2, gawan pa natin yan. Thank you guys sa panonood and see you in the next video.